ila. Kag support man siyempre sa aton ng mga directors. Kung wala ang mga directors naton, ng aton legislator. Pag ang food namin, gamit namin. Dapat kagagi nila ang kanami isang pag-welcome sa aton nga NOC. Very good. So, Sige, may sige next na. batch naman to. Sige, sige na, Pastor. Kaya enroll ta na luwas ang ato nga ginahimo sa isa ka bulan nga rekta. Enroll ta na tanan ta mga estudyante sa EOP. So sige, sige na. Nga aton nga kan after 3 months nga nagwa sila sa center BOP na kay 6 months na mo. Mm-hmm. Na 6 months kinauyat ko na sila. Siguro katapos sa graduation sa BOP, sige Japon ko 3 months Japon sila, every Sunday. Okay, thank you so much, Padre, sa pila ka mga updates sa mga activities sa success ng Voice of Prophecy graduation sa Balay Silangan. And God bless sa imo pa rin nga patigayon sa bulaton sa sinanga kausa. Maayong aga sa tanan-tanan naton nga mga kauturan gani diri sa aton nga plataporma. Welcome sa God First at Dawn, pagpakamaayo sa pamanagpanag sa aton nga mga makabuylog kag makatan-aw sa atong online sa Facebook sa Negros Occidental Conference. You are also welcome. Wini-welcome po natin ang ating mga giliw na mga tagapagsubaybay dito po sa ating Facebook sa Negros Occidental Conference, lalong-lalo na sa ating mga kapatiran sa pananampalataya saan mang sulok ng mundo. Welcome po ang lahat mga kapatid. Mayong buntag sa tanan nga makigsuunan nga makaabli sa atong Facebook anytime from now. O sa atong mga live viewers karon, you're also welcome sa atong mga kaigsunan nga ari man diri sa aton nga plataporma. And today ang aton nga um, God First at Dawn, pagpakamayo sa pamanagpanag, pagadumalahan sa Silay District, upod sa aton nga mga leaders sa aton nga distrito, kag Silay Central Church, upod of course ating butihing pastor, Pastor Gerson Kasipli, Tim Kabalaka, kag sa Dili Madugay, mag-start off na sila by 4 p.m. Today is March 11, 2025 for the Season 2 of Negros Occidental Conference online worship. God First at Dawn, pagpakamaayos sa pamanagbanag ang panahon ako nihatag sa aton mga kauturan dira sa Silay District upod sa kay Pastor Gerson Kasipli. Pastor Gerson, please take your time. Hmm. So, pwede ko ka-share. Namiyot ka, Guru Pastor? Pwede gid. Pwede na ka-share? Okay na? Okay, welcome ang tanan. Ari na aton mga kauturan sa Silay District. Makita na akong slide. Pastor, Pastor Rebel, Oo, Yes, Pastor. kita na. Yes. Full screen na lang, Liog. Okay, good. Okay na. Okay, mayong aga, mayong buntag kaninyong tanan. Good morning. Morning. God first people.
Tanggit pasalamatan ang aton Ginoo sa sining kahigayunan sa ini ka oportunidad actually gina ang kung tagid ni mga kauturan nga isa ini ka dako gid nga panalangin sa aton nga kinabuhi isip nga membro sa aton nga iglesia nga ining pagbugtaw sa kaagahon isa ka dako nga panalangin nga ginhatag sa Ginoo sa aton nga kita makabugtaw sa aton nga mabugnaw kag madalong nga katulugon aron sa ang ko naman sa panalangin pinaagi sa pagtuon sa tulong sa Ginoo pagpamati sa mga laygay subong man mga nami nga mga punto espirituhanon nga pagkaon nga aton maangkon sa sining sa matag buntag sa aton nga kinabuhi. Wala pa ang aton nga elder nga isang Pastor Iber Bacolod, si Uncle Efrain Tupas. Siguro magapangamuyo lang kita anay mga utod. Ayoon ko si Elder Permin mga kauturan sa pagpangamuyo pa before kita magakato sa aton nga gamay nga play. So Elder Permin, please. Pining song tanay. Pining song tayo. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the Pastor, pining song tayo. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Mga muita, Elder Palmer, Elder, pining song ko anay. Tapos na, Pastor. Okay na, Tapos pwede na. na ka-pray. Yeah. Okay, sige. sige mga muita. Amay namon, bala ni Diyos. Dako gid among kalipay kag pagpasalamat sa imo kaayo sa amon sining aga. Sining pagpakamaayo sa pamanagbanag. Sa diin makatipon kami liwat kag magpamati sa mga eksperyensya sining mga kauturan nanungod sa imo pagpakamaayo sa ila kag sa amon tanan. Sa diin ginbantayan mo kami sa amon ka pagtulog, ginproteksyonan kag sa diin nakabugtaw kami liwat sa pagpamati kapag baton sa imo mga pulong nga makadugang pagpabakod sa amon. Liminagid sining kahingapusan nga adlaw Ginoo kag dako kami nga tubangon nga mga activities. Buli kami Ginoo sining adlaw, and we also pray sa amon nga speaker, sa mga participants sining agang ikaw magabless sa amon. Giyahi kami kag tuyuyi sa balaan nga espiritu nga sa diin aron mabatyagan ang imo nga gusto ipaabot liwat sa amon nga mga inspirasyon dugang sa pagpabakod sa amon paghulat sa imo. Muli kami Ginoo, and baka mayaman ang Pastor River sa iyang programa kag sa tanan nga naman palamati nga platform kundi di man ni makalabot nga sa diin makatandog kag makabulig sa amon sa pagpabakod sa amon kabuhi. Kapatawara kami sa amon masala. Sige hapon buli kami nga mangin matuto, mapinasalamaton kag mapinadayonon nga may pagsalig kag dugang nga perseverance, pagpaubos, malipayon nga pagkabuhi nga nanging kaupod ka namon sa adlaw-adlaw namon nga tanan. Salamat sa imo kaayo, salamat sa imo pagpakamaayo. Ginaampo namon, ginapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Pastor Heber, Elder Wiki,
naka-opening song na gali. Hindi ko kabati sa opening song. Kasi may Ito. Oo, Basta share tama. screen basi nag-share screen man si pastor basi na-override ka. Oo, basi. okay. Tapos ang akon nga isa ka speaker subong si Mac Imelda ako no, hindi ko na siya ka-open sa iyang ano na sa iyang audio o sa iyang video. I don't know. Silang makatutan na sa akon nga plenary. I hope nga makasulod ang tanan sa akon nga partisipante sa sininga ang atong participant sa sininga aga. So sa sininga aga mga kapaturan, my part is to give to you the plenary sa akon nga pagtuon sa sininga aga. So ang aton nga balasahon sa aton nga evangelism amo ang the challenge of evangelism. Makita na itong mga kauturan nga isa sa mga subtopic nini mao ang aton ginatubang nga crisis nga amo ang pagpangwaligid sa maayong balita. Nagahambal ra mga utod nga there is a crisis. It is because nga kadamo kayo sang aton nga harbisonon sa aton nga halibot apan gamay lagi kayo ang manugwali o manug-harvest mga kauturan. So nagasiling diri sa sinulatan ni Ellen G. White mga kauturan, all are now deciding their eternal destiny. Ini nagapaintindi mga kauturan nga kung tanaw na to ang atong palibot subong. Kalabanan sa makatawhan karon daw halos gid wala gid makahibalo sa balaan nga kasulatan. So ang ilang destinasyon mga kauturan way mo taga hambal nga hindi sila mauwas amo na siya pero makita na to mga utod mga dakaluoy sa ilang madula sila sa kalibutan nya dili gid sila kabati sa kulong sa Ginoo aban ay natanan ara na sa kamot sa tanan sa Ginoo. Men need to be aroused to realize the solemnity of the time, the nearness of the day when human probation shall be ended. So nahanglan nga ang bilog nga kalibutan magamatagid sa pag realize sa paghibalo sa sining ginatawag na solemnity, magasiling kita solemnity mga kauturan. There is what we call the urgency, ang pagka-importante sa panahon tungod kay ang pagkalapit sa ginatawag nga probation sa sining nga kalibutan nagahilapit naging mga kauturan. So, decided effort should be made to bring the message for this time. But singanon mga kauturan, decided efforts nagapaintindi ini sa atong church subong. It is because nga kita nakahibalo mga kauturan nga kita niining iglesia. Gintulinan kita o kung gitagaan kita sang dako kayo nga responsibilidad sa atong Ginoo nga ang ini kahayag nga aton naangkon sa aton kinabuhi. O kung anuman nga mga panalangin, blessings labi na gid ang aton nga espirituhanon nga pagtubo mga kauturan aton ini i-share man sa aton nga mga kauturan. That is why nanamian ko ni sa akon nga kagabi mga utod ining stewardship, sharing the gifts we have. It is because the ining term nga ginasiling decided efforts. So kung ano man ang aton nga mga abilidad talento o kung sa aton kagalingon nga aton ma-feel mga utod nga blessings kag gikinahanglan ini nga ipakig aton man nga i-share sa aton nga mga katawhan sa aton palibot sa aton sidingan sa aton panimalay labi na gid sa aton nga mga relatives man. Ining pulong nga decided efforts should be made to bring the message for this time. Aton himuon ang aton ginatawag nga pinaka-the best nga efforts nga aton mahimo sa pagdala sa mensahe sa sini nga panahon prominently before the people. Kung singanon mga kauturan, term nga prominent, nagapaintindi ini nga ang aton nga buluhaton makita gid bala nga may bunga mga kauturan. Hindi lang nga okay lang na maka mensahe kita pero ining pulong permanently kinahanglan
come forth before the people. The third angel is to go forth with great power. Ini mga katuran. So, the third angel, sino ni mga katuran? Kita ini ang aton membro sa church is to go forth with great power. Nami kay pamagian mga utod nga magasiri kita with great power. So, paano na po maangkot ini ang dako nga gahom sa third angel sa aton ini mabaluan sa ulahi mga kautoran sa aton nga pag-discuss ni ini nga kagahom. So this is from the Testimonies for the Church, volume 6. And then mga kautoran, nagpadayon siya. Evangelistic work, opening the scriptures to others, warning men and women of what is coming upon the world is to occupy more and still more of the time of God's servant. So, ang pagpangwali sa mayong balita, ang hatag og Bible study sa mga kauturan nga nagkinahanglan sa sini, warning men and women of what is coming upon the world is to occupy more and still more of the time of God's servant. Nambot singanon sini mga kauturan. Naghambal ganda nga decided effort. Tapos sunod naman ini evangelistic work, opening the scriptures to others. But singanon mga kauturan nga kinahanglan gid ang tanan nga membro sa aton iglesia. Nagahimo sa aton nga nagakaigo nga ikasaran sa paghatag sang warning sa tanan nga katawhan sa sining nga kalibutan po ano ang magaabot sa sining nga kalibutan to occupy more and still more. Gindugan ni pagin mga no? To occupy more and still more of the time of God's servant. Kasi ngayon mga kauturan nga importante din ang ginatawag nga nanamian ko sa term ni Pastor Kapapas ang pagpakiglambigit sa buluhaton. Kung ang pagpakig-south, kung ang pagpakig-intra, that is why mga kauturan inang po o kung praise nga I will go kung ara lang sa aton tagipusoon, membro sa aton panimalay o kung sa aton bilang membro sa iglesia, ang ining buluhaton nga ginpiyal sa aton mga kauturan, kadali lang kita ni ini nga mahimo sa aton pagsa ka mga kaiglesiyahanan. Pero kung aton na kita man mga utod, ang aton church karon gaamat manggi makita naton sa mga kauturan may ara gid nga positive response when it comes sa ginatawag nga I will go. Sa ara gid mga kauturan, I will go. So nalipay man kita ni mga utod nga panahon nga nag-abot ining kampanya sa aton nga pagka-piniyalan. Of which sa mga utod nga gaamat-amat man, there is what we call the positive response of our brethren inside in our church. Kag aton gid ina nahibaluan mga utod nga ina isa ka pamaagi sa balaan ni Espiritu sa pagpanghikot sa atong tagsa ka mga kauturan sa atong tanan. Ini ginatawag nga pagpakigbahin sa buluhaton sa Ginoo. So, warning men and women of what is coming upon the world is to occupy more and still more of the time of God's servant. Ano pa gid mga kaabyanan? As a people, we greatly need to humble our hearts. So, isip nga mga piniyalan o kung mga pinili nga mga katawhan sa atong Diyos niini nga kalibutan. We need to humble our hearts before God. Kahapos lang gid mga utod, mahambal kita, let us humble ourselves before the throne of grace and mercy. Kung magpaubos kita sa aton nga kaugalingon, sa aton isikatawo, sa Ginoo, apan mga utod,
Kung atong gid bala talupandong sin dalong gid kayo ini nga pinulungan to humble our hearts before God. Kung kisa mga auto o na di na kisa halos kani daw mapakyas kita ni mga kautoran. Pero kabalo ko nga sa mga katawhan nga naga-practice na karon commitment ni ining kampanya sa aton nga COP mga kautoran. Ining pulong nga humble bisan sa akong kagalingon mga utod akong gid mabatyagan nga there is really what we call a changes sa aton nga kinaiya. Pagpakighambol, pagpakaubos sa aton kaugalingon dira sa Ginoo. Bisan paginani sa mga sitwasyon, tapos lang mga utod. Pleading His forgiveness for our neglect to fulfill the gospel commission. That is why mga kauturan, aton gid ipaubos ang aton kaugalingon sa atubangan sa Ginoo kag kita magapakiluoy sa kapasaylohan sang aton nga mga ginatawagan negligence. Kung usahay mga kauturan na agit tay kapakyasan ang pagpabaya ini word nga neglect isa ini ka bugat nga pinulong nga mga utod. Ang pagpabaya sa pag-fulfill sa paghimo sa gospel commission nga ginpiyal sa Ginoo sa aton tagsa ka mga kinabuhi. So we have made large centers in a few places. Living and work many important cities. Yan, kita niyo mga author nga living and work many important cities. Sing ganon nga damo pagid kayo karon mga kauturan sang mga wala na walihan nga mga lugar. Hindi lang gani gid sa syudad bisan sa mga remote area mga kauturan may ara pagid nga wala naton mawalihan. Masiling naton hindi lang na sa dra kay gamay man na siya nga lugar pero sabi niyo mga kauturan ina nga mga lugar still belong sa aton nga responsibilidad nga kana siya makaibalugit sa balaan nga pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mga kauturan right now ining living and work many important cities naga pabalo ni mga kauturan sa aton nga may ara man damo nga mga syudad nga wala kayo gid na walihan o na tagaan sing pagtagad tungod kay ang aton nga concentration mga utod sa aton pagpangwali kalabanan na ara gyud na ara lang kita sa isolated area, mga barangay, sa guwa sa syudad, and that is why mga utod we need to have this kind of program nga ang aton nga pagpangwali dira yun sa syudad mga kauturan. So let us now take up the work appointed us. Is mga utod, work appointed us mga buluhaton nga gin-appoint sa Ginoo para sa aton tanan and proclaim the message that is to arouse men and women to a sense of their danger. Subot sing ganon mga utod, mga kasiopyan nga atong iwali ang maayong mensahe, maayong balita sa walay pili nga pagbalik kung bisan kinsa man na siya, sino man na siya. That is why nanami gini sa aton nga mga programa sa aton church karon mga utod pagpangwali sa maayong balita. May ara kita care group o ano pa nga mga pamaagi tanan nga women's ministry, youth department, pero ang bottom line anak tanan mga kauturan maura gyud ang pagpangdaog sa hamili nga kalag. Aron mga kauturan nga ang tanan nga departamento sa aton nga iglesia gamiton kini aron sa pagpabugtaw sa bilog nga katawhan niini nga kalibutan sa ini a sense of their danger nga wala sila gali makibalo mga igsuon nga mga utod nga ana sila sa kapipitan ukon sa delikado kaayo nga estado sa ilang nga kinabuhi. So sa katapusan mga kauturan nga slide mao kini. If every Seventh-day Adventist had done the work laid upon him, the number of believers would now be much larger than it is. So
nami ni mga utod, kita tanan membro sa aton nga iglesia. If every Seventh-day Adventist had done the work laid upon him, the number of believers would now be much more larger than it is. But nga nun mga utod nga, like for example, ang nagapakigbahin karon sa buluhaton sa Ginoo, mabutang taabi mga 20 o kung to up to 50%, unya mao kini ang ato nga bunga sa atong pagpangabudlay. Kung ang tanan mga utod dili lang kay 50%, saka pa kita siguro kita sa mga 70 to 80% or all the members of the Seventh-day Adventist Church magahimo sa aton mga responsibilidad o kung kita tanan magapakibahin sa buluhaton nga gin patong o kung ginpiyal o kung ginhatag sa Dios sa aton, nagasiling nga the number of believer would now be much larger than it is. So doble pa mga utod, di lang guro sila nga double kundi triple pagid mga kauturan ang mahimo nga makibalo kag mangin tumuluo sa kay Kristo pinaagi mga kauturan sa ato nga ginatawag nga united effort sa aton kada iglesia. And right now mga kauturan kanami gid sa aton programa sa aton nga SSD, sa aton union kag bisan pa sa aton nga NOC, mga lokal nga iglesia nga may ara kita ginatawag nga local church evangelism. Kaya kanami gid batyagon mga kauturan. Kagabi nag-chat na kami sa akon nga global nga amo ini ang akon nga theme. Wow, kanami mga kauturan, ga imagine kita mga utod nga kung ano gid ayhan ang matabo kung ang bilog nga lokal nga iglesia magadungan sa pagpangwalis sa maayong balita nga aton tanan nga mga elders mga kauturan, nga aton nga mga deacons magahatag man sang ilang nga pagpakigbahin sa buluhaton sa Ginoo. Naghambal diri nga the number of believers would be much larger than it is. So kabay pagin mga kauturan nga aton gid ini panumdumon kita nga mga leaders sa aton nga church, aton gid encourage ang aton nga mga iban nga mga kauturan, membro sa aton nga panimalay nga bisan sa papano nga mga ginagmay nga mga effort mga kauturan, may ara gid kita pagpakigbahin sa buluhaton sa Ginoo. Of which mga kauturan nga ini tanan nga aton gin-present nga mga slide karon, amo ini ang bahin sa aton nga care group o kung sa aton nga sa matawag na aton sa aton nga Sebat School Department pagpangwali sa mayang balita. Pero mga kauturan, ang yabi ni ini maugyod ang pag fuel sa ato nga departamento sa atong evangelism. O kana mga kauturan, wala na sang iban nga makasuliban mga utod, mao kini ang atong kampanya sa aton nga pagkapinilan o kung ang aton ginatawag nga COP mga utod. So sa akon nga in my own opinion mga utod, of which nga initanan nga buluhaton naton sa aton iglesia, ginapanumdum naton ni mga utod nga tanan nga departamento mga kauturan, ang ato lang gyud nga puntaryan ini mao man gyud ang pagpangwali sa maayong balita, mga pamatan-on, mga women's, sa aton mga elders, sa aton mga tanan nga mga departamento sa aton church, ASI, o ano pa na mga kauturan nga ginahimo sa aton nga church. Ini tanan mga kauturan, ang yabi ni ini para ka maka-move o kung maka-forward kita sa aton bulaton, maugid kini ang atong kampanya sa aton nga COP mga kauturan. O pinaagi po ini na kita may ara kita pagpakigbahin, commitment sa Ginoo, kabalog kita mga kauturan nga ang makabenepisyo ni ini at tanan, kita gyud ang ato nga kaugalingon kung aduna kitay pagpakigbahin sa buluhaton sa Ginoo. Ini mga utod kay ini makaprepara sa atong kaugalingon na samtang kita nagapakigbahin, ato man nga gamat-amat makita sa atong kaugalingon sa aton nga relasyon pagtubo espiritanon sa ato dira
sa atong Ginoo. So, thank you so much mga kauturan. This is my presentation and I promise to Pastor Bacolod nga ang amo nga corporate presentation of our draft when it comes sa ato nga COP kag sa aton nga fights mga kauturan aton i-present this coming Thursday mga utod. So it would be a little presentation of our evangelism presentation this coming Thursday mga kauturan. Aton i-present ang ano ang nahimuan sa bilog nga distrito sa when it comes sa ato nga RSG, regular systematic giving. And then aton i-present mga kauturan this coming Thursday kung ano ang aton nga mga buluhaton coming nga mga buluhaton labi na gid ang pagpangdaog sa miling kalag this coming Thursday mga kauturan. So ibalik ko na kay Pastor Bacolod mga utod ang ini nga aton nga Zoom, and then I think ng aton oras mga kauturan 4:30 we will start formally. We have 3 minutes left para sa pagsugod sa aton nga programa liwat sa sining nga aga. So I hope and I pray nga mga kauturan nga ini nga presentation, simple nga presentation sa aton sa sining nga aga makahatag man sa aton sang abris ang aton nga panguna-una kung ano ang aton nga buluhaton ng aton nga misyon sa aton iglesia nga ginbilin sa aton Ginoo. So, back to you, Pastor Bacolod. Thank you. Thank you. Daghang salamat. Damo salamat, Pastor Gerson, sa matahom nga mensahe. Tuman ka bugat nga mga puntos, mga kauturan sa aton tanan nga yari nagapulog sa aton nga plataporma karon sa aton nga online worship sa God First at Dawn, pagpakamaayo sa pamanagpanag sang Negros Occidental Conference, brought to you by Silay District with our pastor, Pastor Gerson Casiplay. So, ang aton nga missional morning, nga una nga bahin sa aton nga presentation mga kauturan, dako ni nga bagay tungod sang aton nga kausa sa aton nga Harvest 2025 nga sa aton nga paghimo sini mga kauturan. We are happy nga na-realize kag na-materialize ini tanan tungod sang paglambigit, pagbuylog sa tanan nga mga kauturan, upod na mga kauturan sa fuel nga among aton regular and systematic giving nga diin nahimo ni siya tungod sang mga evangelism funds sa aton nga presentation sa flow sa distribution sa aton nga combined offering plan nga nagaabot diri sa aton nga opisina sa Negros Occidental Conference. Ang backflow ginabalik lang gihapon dira siya. Well, abot nga ang 50% ginabili na daan sa aton tag sa kalokal nga iglesia. Ang nagaabot diri sa aton nga headquarters, 20% lagi na sa 50% nga mag-abot diri ang aton nga ginahawiran, kay the rest of it kina-distribute na siya globally. So inang 20% aton ina ginapamartida mga kauturan paano nga mabuhi ang operation sa bulhaton sa Ginoo diri sa aton lokal nga territory, and a great portion of that ginabutang sa aton nga konferensya sa aton pagpangwali mga kauturan. So dira gyapon na siya magabalik. Salamat sa patahom nga mga dinalan nga gin-emphasize kag gin-highlight ni Pastor Gerson mga kauturan. And now we are ready sa second portion na sang ilang presentation mga kauturan. Kag antes ang opening prayer, kag welcome o kung ano nga mga prulungon, mayari kita na nga opening song.
Okay na. Okay naman. Maganda po lang kita sa pagpangamuyo. Ginoo, sa sinigid nga tion o nagid nagpasalamat kami dira sa imo Ginoo nga kaayo sa diin nakabugtaw kami sa sining gabi pagyari kami amay magadayaw naman kami liwan sa imo. Pinaagi Ginoo sa sining nga programa. Kabay Ginoo ang imo nga presensya ngayon sa amon kag amon maintindihan ang mga pulong karon na pagkadalon sa amon isa ka utod. Tagaya may sing kaalam si Brother Clarence Shuti siya pagdala sa mensahe Ginoo. Kabay nga kami nagapalamati amon mahangpan kag amon iapkar ilang mensahe samtang kami nagapabuhi sa mga kalibutan. Ginoo, bless kami sa sining kagahon atag sa amon ng katutom kag iluoy kami sa amon kaugalingon naming takos kami dira sa imo nga samtang kami nagahulat sa imo Ginoo nga pagbalik. Ginoo, salamat patawara kami sa amon mga tagsakong sala nga nahimo sa pulong sa buhat kas panahuna among ginampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Good morning. 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 Morning! Good morning, Sorry. Pastor. Morning, good morning. Good morning, matuturan. Yeah. Tawag tayo pa lang kay Ma'am Chari sa iyang parts pag-preside. Wala sa mic. Ay, unmute lang. Nakamute siya. Mute ka. Yan, mute lang siguro da ang mic. Naka-mute ka, Cha. Naka-mute ka. Yan, mute, liwat-liwat. Take Ay, two. sorry. Oh, take two. Okay na, Sige. Pastor? Okay Para na? Okay na. Okay, take two. Okay, sige. Sa liwat, good morning, especially sa imo, Pastor Bacolod, Pastor Gerson Kasipli, kag sa tanan nga nagapamati sa sininga programa. Sa sininga aga, ako inyo nga presider. Supposed to be magamit ko laptop, pero nalipat ko sa akong password, rin na lang ko anay sa akong nga cellphone. Akong pagalawago ng sequence sa aton nga program sa sininga aga, ang welcome gindala sa inyo nga presider, yours truly. Opening song, Dalha ko sa Kalbaryo, kang kaginag in flash aton nga screen, kang aton nga opening prayer ni Brother or Elder Ricky Larida sang Silay. Thank you, Brother Larida. Kag ang aton nga speaker sa sininga aga, isa siya ka pamatanon or youth nga grade 12 pa lang dira sa St. Teresita's Academy diri sa Silay, kag isa man sa ka mga baskog nga leaders ang aton nga youth, kag very gid siya nang inspiring magambal nga bata. Ini ang iya nga ginikanan si Miriam Shote kag si Sunny Shote diri sa Silay. Ang iya nga ngalan si Brother Clarence Shote. Siya karon maghahatag sa aton reading and reflections in council on stewardship personal testimony sa aton nga tithes and COP 10% journey. So later, may mga additional reflections kita of speakers participating regular and systematic giving of tithes and COP 10% or more. Una ni Sister Susana Larida,
kag inapagasundan man ni Sister Imelda Libuon kag ang aton nga closing song karon giving of your best to the master. Kay i-play lang da karon sa aton nga screen. So ang aton nga closing prayer pagdalon ni Sister Femeline Rosalian. So amo nang aton nga pasunod sa aton programa kag madamo gid nga salamat sa liwat kag good morning. Back to you, Pastor. Introduction. Morning. Sister Imelda, ang gagwa diri. Introduction to the speaker. Okay, ang aton nga speaker sa sini nga aga, isa sa ka youth leader, pamatan-on kag bata pag ni siya, diri sa silay ni siya ng nga church, grade 12 sa St. Teresitas Academy, yung nag-eskwela siya, and ang iya parents si Miriam Shote kag si Sunny Shote. Isa ni siya ka bata pamatan-on nga very inspiring gid ang iya nga mga story kag mabaskog man ini magwali. So wala liwan kundi si Clarence Shote. Back to you, Pastor Bacolod. Okay, Brother Clarence, pwede ka naka-proceed. Welcome to our platform, Brother Clarence Shuti. Ang panahon, imo na. Hello, Pastor. Yes, morning. Good morning, everyone. I would just like to say thank you very much. Morning. Morning. Morning, Clarence. But anyways, let us praise God and magnify Him nga siya maayo gid sa aton tanan, no, kay bangod kita nakabugtaw liwat sa sining matugnaw nga kagahon nga sige apo ng pagpakamaayo sa Ginoo yara gid sa aton tanan. And at this time, my part today is to read the passage that could be found in the book of Ellen G. White, Counsels on Stewardship, chapter 41, Popular Methods of Appeal. Here, the first paragraph states, "We see the churches of our day encouraging feasting, gluttony, and dissipation, with the suppers, fairs, dances, and festival gotten up for the purpose of gathering means into the church treasury. Here is a method invented by carnal minds to secure means without sacrificing. Such an example makes an impression upon the minds of youth. They notice that lotteries and fairs and games are sanctioned by the church, and they think there is something fascinating in this way of obtaining means. A youth is surrounded by temptations. He enters the bowling alley, the gambling saloon to see the sport. He sees the money taken by the one who wins. This looks enticing. It seems an easier way of obtaining money than by earnest works, which requires persevering energy and strict economy. He imagines there can be no harm in this, for similar games have been resorted to in order to obtain means for the benefit of the church. Then why should he not help himself to this way? He has a little means which he ventures to invest, thinking it may bring in quite a sum, whether he gains or loses. He is the downward road to ruin, but it was the example of the church that led him into the false path." So allow me to give a very simple and short reflection on this passage, mga kauturan. Let us deem that stewardship is one of the most crucial and important works that God has given to all of us. And remember that this is not an ordinary work. Rather, it is beyond ordinary for a reason that through stewardship, we can build bridge for those people who are lost in the darkness. So makita naton mga kauturan kung ano kadako ang importansya nga ginabutang sang stewardship sa pagpangdaog sang aton mga kauturan. And remember that
stewardship is one of the working component that also sustains our evangelical work. Nga ang kasanag sa Ginoo mahimo naton mapalapnag sa bug-os nga kalibutan kung aton magampanan ang aton nga buluhaton when it comes to stewardship, mga kauturan. And also, one of the main ideas that we can learn from the whole passage is the church is always been a perfect example sa aton nga mga kauturan. But let us not be blinded to the reality that sometimes church is quite corruptible, mga kauturan, as church is also composed of the people nga posible madula kag makasala. The church is always been composed of sinners, and that's why hindi naton mahambal nga the church is always perfect in its ways. Rather, let us think or let us accept the fact and reality nga as what the passage says in here earlier, that in recent times there are some churches nga in order for them to generate incomes and funds, nagagamit sila sa mga kalibutan nun nga mga butang makuturan. And it is sad to say that there are some churches nga nagagamit sang sugal, sang ano pa man nga mga kalibutan nun nga butang nga hindi takos sa prinsipyo sa Ginoo. And let us remember that church is a perfect example of Christ. And also every actions of the church, it is translated to be an instruction for the governing body of the church. Meaning, kung ano man ang himuon sa simbahan, mga kauturan, nagaka-translate na nga instruction na siya nga mga katawhan. So, maskin sala na ang kakahimo sa simbahan, or sometimes may mga korap nga mga ginahimo ang simbahan, para sa mga katawhan maayo lang sige hapon. Kay bangod, we share this common thought that the church is always in the right path. But rather, that's why the whole passage is not intended to say against something for the church. But let us take the whole passage, mga kauturan, that this is actually something that will motivate all of us, that the church must always stand for the truth. Because you know what, mga kauturan, when it comes to stewardship, there is no such thing that we call shortcuts. And we can never align the principles of the world to the principles of Christ. That will never happen, mga kauturan. And so, let us learn that when it comes to stewardship, the church must always emphasize that it is not merely a way of giving your personal resources for Christ, but stewardship is always about giving your full trust, your full commitment to God, and also believing towards His provision. And so, sa gamay nga reflection, mga kauturan, I hope that we are able to learn something from it. Nga kabay pa ang tagsa naton nga mga iglesia, aton gid permilan tawon if ang ginahimo naton maka-reflect bala maayo sa aton nga mga pamatanon. And I hope nga as we continue our work in each of our churches, I hope nga sa gihapon i-align naton ang aton nga buluhaton sa prinsipyo kid sa Ginoo. And at this point, mga kauturan, allow me to share my journey when it comes to tithes and offering, and also sa combined offering plan. So allow me to begin this one by saying when I was freshly baptized, ano man kay pag-baptize ako, wala gid ko mayo na doktrinahan bala. And wala gid ko kaagi or naka-undergo sa process sang Bible study. And so I did not know what are the basic fundamentals or beliefs of the church regarding to giving the tithes and our offering. And so when I was baptized, mga kauturan, I am only attending the church. Maybe it nakalabutan 2 ka tuig, mga kauturan, that I am going to church, but I am not really giving sang ako nga tithes and offering, because I did not understand the whole context and the whole thing nga nagahatag kita sang aton nga mga
ikapulo sa sulod sa simbahan. And that also makes us learn nga importante gigali nga i-promote naton ang COP, ang tithes and offering. Kay there are some people nga naga sa sulod sa simbahan nga sigihapon wala sila nakaintindi nga nagahatag kita sa aton nga ikapulo. And to continue the story mga utod, there is a certain point in my life nga na-introduce maging ko sa meanings ng tithes and offering. And so, sa nabalaan ko mga utod nga ang paghatag sang imo nga bahin sa simbahan, it takes 10%. And though nagpalangluya ako mga kuturan, knowing that being part of this generation, I was so invested in so many things. Thinking nga instead of giving that 10% of my monthly allowance sa simbahan, why don't I spend that whole 10% in my personal needs? And so I was contemplating that time mga utod if I will engage myself sa paghatag sang 10% kay na. And you know what? During that time, I'm also falsely justifying myself na I don't really need to give the 10% of my resources because I am still a student and I don't have work. But as I continue to attend few seminars, there I was able to be enlightened mga utod. Even if you are a student, you are still obliged to give that 10%. Wala rason nga dalukan mo ang Ginoo mga utod. And maybe you don't have any work nga makahatag si mo sang income or sang kwarta as a student. But actually, it was taught to us during the seminars nga ang source ang imo nga 10% if you're a student, it will be retrieved from your allowance. And so, as the story continue mga utod, sa gihapon after nga nakalabay ko sa mga seminar, gindalokan ko gihapon ng Ginoo. So it took me a lot of time, a lot of months nga why ko gahatag sa akon nga tithes and offering. But for a reason mga utod nga I would rather supply my personal needs and use the 10% for myself only and not giving it to God. But to make the long story short mga utod, we had this one district camping in Patag nga place. Excuse me. And there was a program nga gina-promote ang COP mga utod, and it is also governed or nag-lead sa nga mo nga time is si Pastor Casiple, and there are some people who also told their story and testimonies regarding about the COP. And after that program mga utod, I got curious nga because of the message, because of the things nga ako nahangpan samtang ako nagapamati sa sinanga programa. I got curious in myself, and so I asked few people regarding about giving tithes and offering and also combined offering plan. And so I had this one interaction with a certain person, and I asked her nga ano ba lang importansya sa paghatag sang ikapulo kag sa paghatag man sang imo nga COP. And to make the long story short, I was distracted by this one particular question. Statement nga iyagin pahibalo sa akon mga utod. And she told me nga we are too busy building our barns, building our wealth in this world, without knowing that we are not actually gathering our wealth for the preparation sa pag-abot sang puloy-anan sang Ginoo mga utod. We are too invested in doing everything that can make us rich in this world, but we are not too focused in building our wealth for heaven mga kauturan. And so after that conversation, it had reflected on me nga I really have to oblige, not because nga napilitan ko, but because simply I love the Lord. No,
I would like to engage sa sining nga buluhaton mga kauturan, not because napilitan lang ko balahaw, but I want to be part of this mission. Ibangod ako nakita Amen. mga kauturan. Ibangod ako nakita mga utod nga importante gid nga makatindog kita sa aton nga relasyon sa aton nga Ginoo mga kauturan. And so maybe I did not begin sa paghatag sa akon nga tithes and offering, but after that moment I started to give my COP, and until now mga kauturan I am continuously doing the work. And pretty much I can say nga sa pagsugod na akon sa paghatag sang akon nga COP mga utod, not just that I was been blessed by God, not just nga damo ang mga pagpakamaayo nga nagabot sa akon nga kabuhi, regardless may ara or wala, I am just happy that in this moment and in this time I can see God in clearer picture mga kauturan. I can deem God that He is always good to all of us. And also there I was able to learn mga utod nga it is not about receiving the blessings no sa paghatag sa imong nga tithes and offering. It is not about being blessed by God as you give Him your resources, but it is always having the notion, or it is always having the great feeling that you are giving your tithes and offering, your COP to God, because simply for a reason that you do love the Lord, simply for a reason that you were humbled by Him and you have seen Him nga takos siya nga pagahimayaon mga kauturan. And so I hope that this simple testimony makahatag sa aton sang motivation nga ang aton nga paghatag sa tithes and offering, and also engaging with combined offering plan, kabay pa nga isay na sa mga butang nga aton padasigon sa sulod sang aton nga mga tagsa nga iglesia mga utod. And let us remember nga kita nagalabay lamang sa sining nga kalibutan mga utod. And the more that we gather and the more that we store our wealth and our resources in this world, it will fall into nothing mga kauturan. But if you are a person, if you choose to be wise, and if you choose to preserve all of your wealth sa balay puloy-anon sang Ginoo mga kauturan, one thing is for sure, you will have the victory and you will have that triumph in the name of God. And so mga kauturan, I would like to end this very short nga part na ako by saying nga dapat aton gid makit-an ang Ginoo sa tagsa naton nga kinabuhi. Nga sa not just only that we are attending, we are being present at the church every Sabbath, but let us also magnify the importance of stewardship and how does it align our hearts to His divine principles. Kabay pangutod nga kita ma-bless sa sining nga adlaw sa Ginoo. Kag madamo gid nga salamat. Back to you, Amen. Pastor. Praise the Lord. Amen. 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 Madamo, gid nga salamat Brother Clarence very inspiring gid sang imong nga message. But before kita magkadto sa additional na reflection, requesta na si Brother Rudy or si Elder Rudy para paghatag sang prayer sa Harvest 2025. Elder Rudy? Morning, bation ko na. Yes, yes. Good morning. Morning. May gugmao namon nga Dios sa sining nga aga sa pabanagbanag. Morning. Amon ginakalipay nga ikaw amo ang nagdihon sa amon, nagapabatyag sa amon, nagapukaw sa amon, pinagi sining balaan nga Espiritu Santo, kag amon nabatyagan ang imo pagpadasig, pagpalig-on, pagtubo nga mangin matured kami sa imo tubangan.
Gani Ginoo karon sa sining nga aga kabay ikaw magpadasig sa tanan nga membro sa iglesia nga pinagi sa imong bulahan nga Espiritu Santo amo ang magahikot sining 2025 sa sining harvest nga sa diin may madamo kami mga kalag nga madala sa imo tilan pinaagi sa imo kusog indi sa amon kaugalingon Ginoo. Kag hindi namon ini mahimo kung hindi kami Ginoo mangipahatagon pinaagi sa pagsuportar sining COP o kung combined offering plan o 10% or more kag sini mahimo namon ang tanan nga hilikoton kay ikaw amo ang Dios nga nagahatag sa amon sing kasanag kag nagahatag sa amon sing gahom sa tanan nga mga tawo sa pag-ebanghelyo nga kami amo ang imo mga magdadala sining hilikoton sa pagwali sa mga balita. Karon Ginoo kabay nga sa amon pag-commit sa amon kaugalingon sa tanan nga nagapalamati kag sa tanan nga mga kauturan nga na-involve hindi lamang sa mga leaders sa iglesia, hindi lamang sa mga pastor, kundi igid sa tanan nga membro sa iglesia. Kung hindi kami magrally sa paghimo suno sa imo ginhambal sa sinulatan sang Espiritu sang tagna, hindi namon ini Ginoo mahimo kay kami na lang ang ginahulat kag ikaw handa na sa pagbalik sa sining kalibutan. Amon gid Ginoo dangop sa imo kag ginasalig ang imo pagpamati kapag baton kag pagmendisyon ang gahom sang langit amon magom pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manuluwas. Amen. Amen. Salamat gid. Thank you so much, Elder Rudy. So we will go now sa additional nga reflection nga paghahatag sa aton. Una ni Sister Susana Larida kag pagasundan ni Imelda Libuon. So I will give the microphone now to Sister Susana Larida. Sister Sana, pasok. Yan, mute. Good morning. Good morning, Pastor Bacolod. Good morning, everyone, mga kauturan. Good Morning. morning, Philippines. Morning. Good morning, Luzon. Magandang umaga, Luzon. Mayong buntag Mindanao. Mayad nga aga. Maupay nga aga kag mayong aga Visayas. Okay, I hope ang tanan nag-greet ko na. Okay, kung sa diin ka man, nawahin sa Pilipinas. So, sa sining nga matahog nga kaagahon. Okay, we're so blessed this morning, mga auto, to be part of this great commission that God has commanded us, no? Which is, give God first through regular and systematic giving. So, my dear Casiopians, I would like to share with you, my experiences, how God amazing grace sustains us in times when we think we have nothing, but instead His abundant mercy had blessed us in many different ways. Okay, let me share to you the story, our family story. My husband is an electrician. He had no regular job for almost 5 months. Although there are some electrical works, other jobs, since I consider my husband is a jack of all trades, marami siyang alam, but not in regular basis. So, before he was indicated that he could not provide our needs, our daily needs, okay? Or he can help me, in our daily expenses, like school allowances of our 3 children, whom our eldest son was on his apprenticeship training during those times. So we need also to send him money or allowance for his personal needs. The other 2 daughters of ours are still studying, and one is in private school. So we have to pay bills, internets, and etc. Okay. And in my
we never feel the stress in our finances. So, wala kami nagmahal when it comes to finances. Okay. Simpleng buhay naman, okay na kami. So, instead, God provided us before. Sometimes, Ang audio. Ay mo audio niya, mabatian ang tingog mo. okay, sorry. Okay. Hello. Ito dapat Hello. no si Rana. Okay na. Okay. Okay na. So, okay. So, at times, no, when jutay na lang amon nga bugas, so, somebody would call us na, o anyo ding bugas, kay nakapagaling na kami, no? And this does not happen only once, twice, but many times. So, kung wala kami sudan, matingala ka na lang sa body would knock sa amon nga gate, may bit-bit na buhi nga manok, pastor. So, buhi nga manok Bisaya, pagid na iya, no? So, and this is not only once, twice, padamo, and sometimes may dala na nga sudan, may dessert pa. So, sometimes when my brother comes sa amon balay, tapila nakabulig nga saging ang unod sang iyang nasalakyan. And kung kami man magkadto dito sa ila balay, sometimes naman siya, ay nga motor lang gindalan nyo. Tani sa lakyan para damo kamo madala. So all these blessings nga nabato namon, we don't keep it sa amon selves, but we share it with our neighborhoods, ako na office mates, schoolmates, and even sa church mates, no? And one particular story in our lives nga na-experience namon, nga it really amazes us. When ang buyer sang amon daan nga salakyan, nanawag sa akong husband. Actually, may ara kami sa lakyan sa una nga Talisay, Bacolod. So, during pandemic, ginbaligya na namon. It's because nga, syempre wala income. So, give up namon. So, ang nagbakal, ginbaligya iya sa isa naman ka buyer. Okay, ang buyer nga to, another ginbaligya iya naman. So, pasalin-salin ang amon nga salakyan while ang rehistro still naka-registered sa akon husband. So, sometimes madumduman niya, gambal siya nga, ay, ga-worry siya tungod nga siya ba, bala ano matabo sa salakyan, liable siya, it's because nga sa iya pangalan naka-rehistro ang salakyan. So, and at that time, nag-alarm sa iya portal na wala na rehistro ang salakyan. And unexpectedly, may anonymous number nga nagtawag sa iya during that time. So, ginsabat niya, this is another buyer pagid. So, pasali naman sa isa ka buyer. So, nagayo sa iya, nga siling niya, Mig, pwede mo mapahimuan ta sang deed of sale? Ay baklon ko ang salakyan mo. Siya, tapos pwede ko ka mga photocopy sang imong ID. So, without hesitation, ang bana ko, naghatag that said documents. Pagkatapos, nag-suggest siya sa buyer, siya paano kung i-transfer ta sa imo ngalan ang rehistro. So, sa iya nga, ang iya purpose nga ipatransfer niya para hindi na siya liable whatever may happen. So, it's good nga nanamian man ang nagbakal kay i-transfer na sa iya ngalan mo. So, ginbuligan niya process sa mga documents and everything hasta nga natapos nga napatransfer sa ilang ngalan. Now, so nagpasalamat ang bag-o nga tag-iya tungod nga sa wakas sa iya na nakapangalan ang among nga salakyan. Not knowing nga mas nagapasalamat ang bana ko, it's because na hawasan siya sang liabilities, whatever may happen kung matabo, maksidente ang
salakyan. So, before they parted ways, nagulagan ni sila kay tapos na. So, maginduhol nga small brown envelope ang tag-iya. Sang ang baye ang bago nga tag-iya sa salakyan. So, pagduhol niya, nag-refuse ang mana ko sa hindi nang hindi na wala kuya ga pabayad siya kay ginubuligan niya process niya hindi so gin-insist nila hindi nang ipamahaw mo na amo na okay. So at the time so ginbaton sang akong husband. So pagbaton niya ginbutang niya sa bulsa that envelope, brown envelope. So pagikap niya, pagbutang sa bulsa, iyan na yung kapan niya do kadamol niya maybe mga 50 guro, 20 or hundreds. So, pag abot niya sa balay, kay gin-open niya ang amo nga brown envelope. And surprisingly, he found out nga nagaunod ini siya sang Gmail. Wow. So, yes. So, pag kakita niya nga unod is 10,000, gintawgan niya ang tag-iya. Base nagsala lang, or for whatever reason. So, naghamba siya, nakadako, gini, amo ni nga, amo ginatadako nga amount. So, sila niya, sige lang, Meg, kay nakabarato sila kuno bakal sa amo nga salakyan, sa dito, sa previous nga tag-iya, it's because nga, ang restro ng Shigani expired na, at the same time, daw medyo palyado ang salakyan. So, pero repairable, no? So, at that time, grabe ang sang ako nga ba na. Kaya without expecting nga, ang amo to nga tao, makahatag siya for that big amount, no? So, it shows how amazing our God is, no? When you have the intentions of helping others, no? Not knowing nga, makabenefit, no? Makabenefit ka, at the same time, makabenefit man the other party, no? So, kumbaga, it's a win-win solution, no? Para sa amon nga part, at the same time, para sa part man sa new owner. So, and God knows, God works in a mysterious way. Because during that time, kinahanglan man namon ang kwarta, no? Pero, but not that big amount, nga 10,000 gid. Okay, so, imagine how God provided us, no? Before we ask for it. So, God really amazes us. So, in 1 Peter 4:10, okay, nagasiling siya, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Okay, as faithful stewards of God's grace in its various forms. So, God has given each person a spiritual gift. So, kung ano nga gift ang ara sa aton, dapat kung ano naton, gamito naton ini, no? So, for these spiritual gifts, no, in our 24 years of marriage, it's always been my prayer that my husband would have the courage to preach. Because every time nga tagaan niya siya bahin sa church, this is, kabalogin ng taga Silay Church, no? Every time tagaan niya siya bahin, yes, yan ni, batunon niya ni. But, no, pag abot sa balay, he would ask me a favor, no? To do his part, no? So, but now, no, the long wait is over, mga utod. And, by God's grace, no? Okay, because God has touched his heart and he accepted to be the speaker in a crusade this coming May 2025 at Sitio Patag, Jukay. Praise God. So, amen for that, mga Casiopians, no? Amen. Okay, this is a big answer sa akon nga prayers as a wife, no? And I'm still praying for the success of this ministry. Okay, number 2, we have Christians should use their gifts to serve others because in Matthew 25:40, no, truly I tell you, okay, whatever you did for me, okay, of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me.
So dapat whatever gifts gahimuon tani to serve others, no? And last is, okay, God's grace is shown through faithfulness. So mga auto, let us remain faithful in returning our tithes and COPs and experiencing God's amazing grace. So as Christians, we should be generous, okay, with the gifts God has given us. Our time, our treasure, our talents, dapat gamiton tani, okay, for the glory of God, no? And Amen. next, as Christians, we should use our gifts to bless others. Na gamiton tani ang aton mga gasa, ang aton mga gifts, no? Ginhatag sa aton sa, no, to be a blessing to others. And so mga Casiopians, let us continue to practice regular and systematic giving to support church ministries. So let us do our share in the harvest 2025. May God bless us all. Amen. Experience with us. Amen. 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 Sister Amen. Sana. Amen. Tahom, katahom. So, Amen. pastor ka na, may sa iyang experience siya, no? Tuman ka tao. Tahom. O sige, ato naman pamatian subong si Sister Imelda sang iya naman eksperyensya sa sining aga nga makahatag man sa aton inspirasyon. Sister Imelda, pasok. Good morning. Good Morning. morning. Good Morning. Good morning. Good morning. Good morning to Pastor Bacolod and Pastor Kasipli, kag tanan nga mga kauturan, kag all over the world. Good morning. Nalipagig ko kay kapila ko ng attempt nga maka-join sa sinidaw kabudlaygid, no? Kaya hindi ko kabalo ang cellphone ko. Hasta kag ina may pagpilaw pa, namukaw pa ko sa anak ko nga buligan niya ko. So thanks God and praise God nga ginsabat sang Ginoo nga kinahanglan makasudod na gid ko ya subong kay this is a great opportunity for me. So mga kauturan, good morning. Ka-inspiring man sang mensahe kaina ni Brother Clarence kag amo man kay Ma'am Larida, no, sang actually kita tanan kabalo kita nga we are tither, practice kita ya sang tithes ta ever since kag sang gin-encourage na ta sang aton nga COP. Nagsulod na sa pinsar ko, Lord, please help me nga malabot ko ni kay gusto ko gid nga mag-give sang another 10 kay imo niya at time everybody knows man nga sang pag-encourage ni sa aton grabe pag-adjust sa aton nga mga finances, di ba, kag sa aton nga mga expenses tungod nga sa aton nga income nga ara nga gina-receive naton. So I pray to God kung paano, no? I'm just a government employee nga hindi gid man taas posisyon, hindi gid man taas ang salary kag may dutay man nga negosyo ang akon nga husband nga amo nagapa-rent a car. And may bata man kami nga eskwela pa sa college. So I prayed to God nga nagpractice lang ko una ng such small amount pero hindi gid perfect sa 10 but continue praying to God nga kung paano ko gid mahimo nga malabot ko gid ang another 10 but God wala gid kin padugay din tuluan gid ko kung paano ma-manage ang akon nga finances ang akon nga mga kinalanon. So nalabot ko na kag nag-give ko na ang 10% nga COP plus ang tithe. Praise God. So dako gid ang pasalamat ko to sa Ginoo, lipay-lipay gid ko nga nahimo ko. Kag I really experience ang mga amazing nga gipakita sang Ginoo sa akon. Kay pero ang practicing COP and tithes it's an aton nga faithfulness kag ang aton nga gina-practice akon ano ta faithful sa Ginoo, not only nga ginatag ta lang ang money but ang aton lang nga faithfulness kag ang aton nga pagpati sa iya. So kadamo ko sang experience nga na-receive
nga when it comes sa financial time nga sa lingkod wala na gid daw do especially may mga pagtilaw pa sa kaayong lawas sa amon nga father nga amo na, but God ka-amazing gid kay siya mismo nagasave para sa akon. May makit-an pa ko kisa nga may ara pa ko gali tinago nga do kan expected nga magamit ko. And sometimes I don't know kung nang feeling ko bala pastors nga ang akon nga sometimes money sa wallet gabata. Nga siling ko amula ni, but pag another day, pagkasiling ko amo na lang ni allowance ko, yung mga amo ko na, pag ano gali, may another pagid. So, Lord, salamat gid. So, kadamo gid sa pagpakamayos ang Ginoo. Not only the finances, but also for the protection. Kag may mga prayers nga gina-answer gid, no. Ang akon bana, ang among business, nagaparent a car siya, and we know nga amo lang hambal ko sa iya nga i-pray tagid permi ang aton nga business kay wala ta sang iban nga partner kundi ang Ginoo. Kay ang business, small or big, it's a matter of faith na siya, by faith of don tagid ang Ginoo. Kay kung wala ang Ginoo sa aton negosyo, wala gid ta. And kadamo nagakalatabo sang amon nga mga salakyan. May mga pagtilaw sa amon salakyan, but still God is good. Before wala kami kabalo ang amon nga van, may nagrenta, nagpa-Mindanao, pagbalik sa Mindanao, dira mismo sa may padang siya sa may Don Salvador, nabunggo ya gali sa driver ang salakyan do taya na lang gid kahoy lang ang nagbangga tani madagdag na ang salakyan sa pilas. But still God is good, no? Nga amon habal sa mga tawo ina kagamay lang gid nga kahoy pero nagmangga, wala na dagdag ang salakyan biski naguba siya, but napakayo kag nagpadayo naman siya sa iya nga pagbiyahe kag nakahatag naman income. And another, the best thing gid siya nga experience sa mga pagtilaw, ang isa namon kasalakyan nga Vios ganentahan, ang nagrenta mga scammers gali ginprenda nila. Pagprenda, syempre lagsanay naman kay gina-monitor kun diin tawganay naman pulis. But gapanawagan naman ko na sa mga kotoran buligin yung papangamuyo nga ma-recover ang salakyan. Basta salamat naman kami sa Ginoo nga na-recover naman ang salakyan nga wala gisang may naano, wala sang may naguba sa salakyan, nauli sa amon. Kag before experience pagid namon, nakarnap ang amon nga van. Pagkarnap sang van namon, in 1 hour na-recover. In 1 hour na-recover, wala guba, wala damage. Pero still praising God. Thank you Lord sa mga pagtilaw nga ginahatag mo sa among negosyo pero wala mo gid kami kinpabayan. Amo na hamba ko sa bana ko nga ibalik ta lang para sa Ginoo kay siya gin ang partner ta kay wala na sa iban pa. Gani grabe ang Ginoo kag lately lang niyo last Sunday naman, other Sunday. Ang amo naman nga isa ang sanadar sa lakyan naman, dos scammer naman to. Lawig-lawig, ilan ang style subong ang modus ng extension until 1 month na. Di wala man gabayad sa insakto. Ang ginhimo naman namon gin-monitor at to gali gina-park lang sa may Victoria's Ceres sa may Ceres. So wala man ang nagrenta, yawan na kami tawag kag text. So nagkadto kami sa pulis, tiyambas ang pulis, ang mga documents, kagyabi, so gin-pull out lang sa pulis, kag digto nga nagsabat ang renter. Kag ang ako niya importante, makuha ang salakyan. Habal ko, kung whatever your balayran, ariglahon ka lang na. So, mga amazing bala, pastor, ng mga pagtilaw sa negosyo. Hindi gid na madula, but pero kung nag-ampo sa Ginoo kang mga nag-iitugyan mo gid iupdon mo gid ang Ginoo sa aton nga ng mga negosyo sa aton tanan nga everyday nga pagpangabuhi biski may pagtilaw pero at the end of the day
hindi kita pagpabayan. Buligan niya kita yas ang solusyon. Amo lang ginapasalamat ko sa Ginoo nga grabe protection niya bala. Grabe ang protection niya. So kadamo pagid ang pagsiling nga pagatag sa COP, patag sa tithes, wala yaga siling nga mag-well off kita. It's not the money, but it's also the kung ano ang ato nga pagpangabuhi every day. No? Experience kay trabaho man ko with different people nga imo nga ginaupod ko. I have 10 BHWs with 10 different walks of life, kabudlay gidya i-handle. Sometimes do mag-give up na ko, but still ginapray ko lang gid Lord. Hindi na ko karon Seventh-day Adventist kung mag-give up ko ni sa ila or i-level ko man ni ang ila, ang akong kaugalingon sa ila, but praying hard, but at the end of the day, at the end of the week, ma-manage man, kag ma-settle man. Kag ang sa COP ta, gina-learn kita nga how to be contented of what we have. Before, mahilig ko na every month mamakali asang personal ko dress or anything ano da nga do sa personal ko gid bala nga shopping but today kung ano lang da ang ara nang satisfied na kaya contented na kung hindi pa man guba nga pwede pa man nga mausar wala nagabakal sa bag-o no so ginatudloan kita bala how to manage our finances kag syempre once ga practice kita COP kag naga-tithes ta pangamuyuan taman sa Ginoo ang nabilin ta kung how to use it kung paano ta na paiguon kag paano ta na gamiton kay sometimes kung wala kita sang pagpangamuyo sa Ginoo gakalipat kita gakalingaw kita sang gasto sa aton nga mga kwarta no kisado hindi na amo na nga at the end of oops do kulang naman tati mangayo naman ta sa Ginoo pero once practice let's pray nga ang nabilin ta help us nga kung paano ta na ma-manage kag isa pagid ako naga-practice kita sang ko naga-practice ta sa LP God is good gid just Japon sa aton no kay wala gid siya gapabaya sa aton nang biski sa mga pagtilaw sa mga kabugat na sang tanan-tanan ang ara gid siya bala especially sa aton nga mga pasensya galawig ang aton nga mga pasensya kag ang aton nga pag-insyende kag ang Holy Spirit ang amon na experience subong not only the other naman nga side nga sang ginapractice ang COP na feel namon kami ni Sister Chari kung ano ang mabulig namon sa church kahit kami hindi man kami permi nakaupod sa mga activities like the women's nga mga activities outside ang hindi man namon ma-perfect ang upod sa mga crusades because may mga obra kami, may mga obligasyon kami at the same time sa amon man panimalay. So we prayed kung ano mabulig. So God is good nga kay tikis agambal kami nga ang church ta kasako na bala subong sang activities outside ang inside na dapat man nga nang tutukan taman nga mga inside the church. So we volunteer to Elder Rudy nga kami nagpatigayon sa midweek and Friday ang Vesper program and plus the Sabbath school. Kay siling namon nga kami nagahimo sa mga speakers, kami nagahimo sa program nga gina-pray gina namon nga before maghimo kami nga kung sino ang ibutang namon nga mga speakers nga inaabalang nakita namon nga mga kauturan nga ara sa church nga siling mo gahipos-hipos lang pero gali willing man nga mag-speak hatag sang ila talento during the midweek, the Vesper, and even the Sabbath school kag sa mga divine. So mga bimo pastors in this ginhatag sa amon nga obligasyon ni elder kag sa mga elders nga sa amon nga magpangita sa mga speakers. Diri na mo nabalaan nga may damo pagid siya nga nami
mag-speak or mag-preach sa aton church. Even the grade 5, the grade 6 na mga bata, mga short lang sila mag-message, but puno-puno. So, it makes us happy kag sa aton man tanan nga mga kauturan nga tamo gali kita sa mga talented. Kag plus nga siling mo daw wala lang na sila, hindi sila active sa church. Pero when they start pa lang gahambal, gahibi na. And I prayed and I thanked na the Holy Spirit touched them. So, amo ginpasalamatan namon nga maybe gina-work kay amo na bla siling Lord sining 2025 we will accept kung we are willing to work and we will go kung ano ang i-assign mo sa amon. And damo pa nga mga crusade, damo pa nga mga ginahambal subong nga ginaplano kag ara na sa schedule, but we are praying gid nga mangin part man sinada kay mangin ano man kita nga mga members na this time do hindi na tagoro pahuway-huway, hindi na ta relax ulit ka sa obligations sa buluhaton sang Ginoo kay daw ano na nagid no sako nagid ta kag kinahanglan nagid. So amo na ang maybe para sa akon amo ning na feel ko ang Holy Spirit nagwork sa akon nga uton ng kay Sister Charlie nga sa COP nga na do ina balang nakabulig kami sa church na buhin-buhinan ang mga burdens ng elders sa mga programa. So kaluy-an we praise God nga every Wednesdays and especially Fridays damo na nagasimba kabay pa nga we continue praying nga mapadayon ina kag may ara man kami nga mga feeding program sa iya ka Sabbath School kapasalamat gid kami nga ako naman ang way naman nga Lord, ano ang mahimo ko nga ma-share sa akon area nga ginaobrahan sang barangay, sa barangay 5. Kay do na guilty ako, ara ko da, pero do wala ako ka-share sa mensahe. So, sa simple way of feeding, kag mga small nga messages para sa kabataan, nakahimo na kami duha ka area. So, may coming pa. So, kabay pa nga sa amat-amat kay ako wala gyud ko talent gid sa preaching. So amo na lang nga ako nga mahimo in my sa patigayo na lang gid kuya guro nga amo sina bala kag pray lang gid nga may malabot gid ta nga may malabot ta especially nabatian kung may mga kabataan right now nga hindi pa gid kabalo kung paano mag-pray. My sister-in-law is a Catholic catechist ng Balya. The-teach ako sa school. Damo kabataan nga hindi pa kabalo mga muyo. So kasubo no, kasubo. So amo man na nga do nagsulod sa mind by the Holy Spirit guro nga i-ano tagid nga paamat-amat damo kami kabataan per mi mamet kag natudloan sila kag sa mga Bible stories. So kabay pa nga madamo pagid na nang damo pagid ta nga ma-share paagi sang mga small naton nga maprogramas mapalabot agid ang aton mensahe. Kag kabay pa nga padayon lang gid ta nga amo lang pray kung mga pastors kay mga kauturan nga padayon gid nga ining COP Lord nga pray ko gid for me nga hindi kay maglantaw sang amount nga gakanugunan kay imo ni hindi ni akon ibalik ko nin para sa imo kay ikaw nang bahala sang the rest kay kabalo ka sa among makinahanglanon not only the finances but also sa among mga spiritual nga mga weaknesses mo kay honestly may mga time gid nga kaluyahon na sometimes daog kita sa aton nga mga challenges everyday kag sa aton nga pamilya sa akong bata nga gina-pray ko gid nga permi kag ang akon nga bana. So lamo pa kag willing to work nga how I wish na nga retire na no kay sa work kay para maka full time na maka-join man sa mga women's and mga kunan magid activities and church. So mga kuturan ang paghatag ta sang COP kag sang tithes and offering is faithfulness and obedience to God gani nga
kung anong nang basang Ginoo kay number one pagka hindi ko natuman to be forced ang exactly nga 10% ara gid permi sa akon ang guilt pero aga-pray gid ko kung paano ko nalabot pero praise God in God's perfect time nalabot ko na kang nahatag until now kag and praying for sige kag sa aton tanan kay ang Ginoo kabalo gid ko wala gid pa baya sa aton so kabay pa in this simple experiences nga naka-inspire man sa aton kag na-inspire gid ko sa message man ni halin kay Pastor Pasipli kay Pastor Bacolod kag subong man kay Brother Shutik kag kay Ma'am Larida so everybody happy morning kag thank you for the opportunity Pastor for giving me nga naka-speak man sa sininga aga morning kag thank you gid Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you so much, Sister Kain ko, ma. Imelda. Sorry, Pastor. Okay, thank you so much aton nga mga additional speakers sa ilang mga reflections ka very inspiring. It's a life-changing gid nga mga experiences kag spiritual maturity. Hindi lang sa ila kundi sa aton tanan nga madamo pa sang gusto maghambal pero we don't have time anymore since 5:35 na but damo pa ta mornings nga gusto maghambal sa ilang experiences. To close the program, may ara kitang closing song, Give of Your Best to the Master. I-play lang ang music video. Then ang closing prayer ni Sister Femilin Rosariel. Sister Femilin, ready ka lang after the closing song. So, Pastor, please play sa atong closing song. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Draw your soul's fresh going harder into the battle for truth. Jesus has set the example. Dauntless was he all in brave. Give him your loyal devotion. Give him the best that you have. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Clad in salvation's full armor, joining the battle for truth. Give of your best to the Master. Give him first place in your heart. Give him first place in your service. Consecrate every part. Give and so you will be given. God is beloved Son came. Grateful is the King to serve him. Give him the best that you have. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Clad in salvation's full armor, joining the battle for truth. Give of your best to the Master, not of this worldly love. He gave himself for your ransom, gave up his glory above. Laid down his life without murmur, you from sin's ruin to save. Give him your heart's adoration, give him the best that you have. Give of your best to the Master, give of the strength of your youth. Clad in salvation's full armor, joining the battle for truth. Closing prayer, Pastor, ni Sister Femilin. Pastor Yes. Gerson. Yes, kay Ma'am Femilin. I-unmute siguro.
Kung wala siya, Ma'am Cha, pwede man si Ma'am Yuli. Para siya pero di siya ka-unmute. Hindi siya ka-mute. Para. Sino pastor ang aton ipa-closing prayer? Sister Pem, pindot ang imo nga mic. Unmute. Unmute ang mic. Sa may dalo, ma'am, pindot tada, ma'am, yara da, ano, ipiliog pindot, unmute, sa mute, unmute. O, pero imo Ang pula na pala ma'am nga may ikis. Hindi siya. Pindot ma'am ang may gabalabag na nga pula mo. Sa lower left gid na portion, ma'am. Lower left. Yara, unmute. Ga-Eloise buligi si mama mo. Tupad siya sang icon sang video. Kasi may makabulig na istupad. Pastor, pwede mo na siya i-ask to unmute kay ikaw ang aton host. Pwede mo na siya i-ask to unmute, Pastor. Sino ang name, Pastor? Sige. Ay, pindot yung ask to unmute. Hindi siya ka. Siya. So, rescue na lang siguro. So, Ma'am Cha, pwede ko ka-rescue si Ma'am Yuli ko. Sister Yoli, pwede ka closing prayer, please. Pwede. Para man tanaw sister ko, no? Pimbilin. Or pwede mo kita sa mute, pastor, kay co-host ka. Okay na? Wala, hindi sa I-on kabalong ko. arana. Ang video lang napindot niya, pero ang microphone wala niya napindot. Bati-on ako, Sister Cha. Yes ma'am. Okay, mga muyo kita. Higugmaon dalayawan kag langit no namon nga Dios tag-iya sang amon hulam nga kabuhi. Siling tinion Ginoo sang kaagahon dako gid ang amon pasalamat nga ikaw gid nag-bless sa amon sang nga mga pulong Ginoo nga na-inspire gid kami sang mga message sa amon mga kauturan sa silay. Ginoo salamat jadto nga mga mensahe nga kabay magapabilin sa amon huna ag tagipusoon Ginoo nga amon gid gabayan samtang kami nagakabuhi Ginoo nakabay nga ang imo Holy Spirit sa gihapon amo gid magkiya sa amon nga mangin mahinatagon kami Ginoo maghatag kami sang insakto para sa imo buluhaton sa pagpadasig sang mensahe sa bugos ng kalibutan Ginoo nga siin nga ang tagsa-tagsa ka mga katawhan nga wala pa makabaton malabutan na sang imo mayong balita Ginoo buligi kami isaha kami sa buhat paghimo sang buluhaton Ginoo nga mangin manadasigon Ginoo nga mangin matutom kami sa paghimo sa imo buluhaton nga worthy kami Ginoo sa imo atubangan buligi kami nga ang pagkatutom sa tagsa-tagsa sa amon Ginoo kag kabay nga sa gihapon ang paghigugma pakita iti kalipay ang magapatunga sa amon kag buligi kami mga wrong bisan pa sa mga trials nga amon sugata sa matag adlaw-adlaw Ginoo nga kabay sa gihapon ikaw magapadayon sa pag-alay-ay sa amon nga mga kaluyahon Ginoo buligi kami nga mangin malig-on kami kag kabay nga sa gihapon ang imo nga pagpakamaayo mangyara sa tagsa-tagsa sa amon tanan sa himo sini nga amon obligasyon Ginoo sa imo nga pagministry Ginoo sa imo sang mayong balita gani ang tanan o Dios amon ginatugyan kay ginapasalamatan sa dako nga ikaw gid nagapamati kay nagasabat sa amon tagsa-tagsa ka mga pangamuyo pinaagi lamang sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Dios kag manluluwas. Amen. Amen. Thank you, Sister Yoli. Thank you. Thank you so much. Morning. Pastor Gerson, kasi imo nga pagpasalamat. Thank you. Mga kauturan sa sila.
Yes, sa liwat mayong buntag, may aga sa inyo tanan. From the bottom of my heart, sa akon mga pinalangga gid nga mga kautoran sa Silay, Estado sa Silay, salamat gid sa inyong effort, sa inyong nga time, kabay nga ang Dios pagid magpakamaayo sa aton dugang sa tanan man nga mga kautoran nga nagsulod sa sining nga Zoom. I hope and I pray nga na-inspire gid kita sa mga eksperyensya kag sa mga pulong sa Ginoo. More exciting mga kautoran this coming Thursday. We will Wow. present by church or yes, we will present by church the graph and presentation sa amon nga journey as a district sa amon nga kampanya ining regular systematic giving. So God bless aton tanan. COP for Christ. For more experience with us. Experience with us. Experience with Amen. us. Thank Good morning. you so much, We will Pastor go. Gerson, Good morning. Councilor Rudy, Experience with us. Sister Charis, Sister Melda, ang aton nga mga Pastor speakers sa karon nga Bacolod, Pastor aga, Bacolod, good sa morning. God pagpakamayo. bless. Brother Thank you, Brown, thank you. Duty, Makauturan, Sister salamat. Susana God Larida, bless. kay Kauturan, Sister salamat. Limon. Thank you so much everyone for joining us Thank you. today. Pastor, hope makabisit ka na naman sa Silay. God bless everyone. 10% God or more. bless. COP for Christ Harvest 2025. I will go. Experience with us. See you With on us. Thursday. Amen. God bless everyone. Do good, smile, and Morning. extend the helping Bye. hands to everyone na nagkakinahanglan sa pagpakamay sa Ginoo kag prayers. God bless ang protection sa Ginoo God mag-upon bless. sa Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Two.